Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang Pangulo ng UFCC at kami po ay nakapag-submit na sa COMSEC ng aming position paper. Ito po ay hanggang 12 mungkahi at nakalagay na rin po dito yung ah, mga dating punto na paano natin maiiwasan at mapapalakas lalong-lalo na po ang Department of Energy. At kanina po, Mr. Chair, nabanggit nyo na rin yung usapin ng kuryente. Ay binigyan na rin po namin ng kopya ang inyong tanggapan. So dalawa po ito, para sa EPIRA at sa Oil Deregulation Law. At siguro po ay magandang malaman ng lahat na kahit noon pa, kahit nung mga panahon pa ng 50s ay nariyan na po ang Chevron sa Pilipinas, ibig sabihin sa pribadong kumpanya, hanggang dumating yung administrasyon ng ama ng ating presidente ngayon, na dumating din yung matinding krisis. Ito yung 72-73. At dahil po dyan, ang Ministry of Energy ay gumawa po ng 10 taong programa. 10 taong programa na ipinapakita ang paghahanda natin para tayo maging self-sustaining. At sinundan po yan nung isang 1986 na plano, 5-year plan, na dala rin po natin. Sigurado po ako sa tanggapan ng DOE meron po nito. Ito yung National Energy Program 1986-1990. Pero dahil sa EDSA Revolution, marami rito hindi ho natupad. At karamihan doon sa naganap nung nakaraang 10 taon ay binigay naman natin karamihan ng mga kumpanya sa mga pribadong kumpanya. Kaya inaabot po natin itong problema na ito. At gusto ko po rin banggitin sa inyo, isa po sa kasapi ng UFCC ay siya po yung Chief Financial and Management Chief ng Ministry of Energy nung panahong kasagsagan ng krisis, at siya rin po yung nasa likod ng Oil Price Stabilization Fund. Siguro po ibibigay ko yung mikropono kay Ginoong Marcelo Tecson na malaki po ang utang na loob ng consumers at ng bansang Pilipinas dahil ng panahon nila ay talagang pinakita nila na dapat ihanda ang Republika sa anumang estado. May gera o wala, dapat meron tayong estableng enerhiya para sa ating pambansang kaunlaran. At ang unang magbebenepisyo siyempre ay ang mga consumers natin na ngayon ay kabaliktaran po ang nangyayari. At maganda po na ng ating direksyon ay ibasura ang Oil Deregulation Law dahil sa 28 years simulang isinilang ang Oil Deregulation Law na sinasabi noon na magpapalakas ng kompetisyon, tumaas nga. Ano po yung kompetisyon? Subalit, ang presyo naman ay nanatiling mataas. Ano po? Just want to remind the UFCC na kung ako po personal, tanungin ho ninyo, I've been wanting na ibasura po itong all the regulation, but since may mga miyembro po ako ng komite, I have to get the approval, and I have to get the approval of the entire Senate kung babasura po natin. But for now, let's talk about reviewing it dahil hindi po talaga ako sangayon. I'm one with you with Salamat what po. you're saying, na medyo hindi ko maintindihan kung bakit naipasa po itong batas na ito at nakalusot na instead na makatulong, ay hindi po talaga nakatulong. Kahit nung kolehiyo po ako, sumasama po ako sa marcha noon, kontra po ako rito sa batas na ito. Hindi po ako natutuwa ho dito sa batas na ito nung ako po ay nagko-cover, nung ako po ay isang mamahayag. I totally disagree with this. Pero syempre ho, kailangan ho nating maghinay-hinay din at pag-aralan na itong mga panukala na ito. Kailangan ho natin. Because for me, Ginoong Habilyan, I'm not happy with this. I'm really not, to tell you the truth. Pero kailangan ng consensus of everybody and all the stakeholders.
Syempre kailangan din po ng mabuhay ng mga negosyo, definitely. Kung sinasabi niyo yung All Price Stabilization Fund, mukhang hindi na po gagana sa panahon na yun na we have to put up money for this. It will be hard kung saan po tayo kukuha ng pondo. It's easy to say na OPSF pero it's really hard. But anyway, kung may mga suggestion po yung inyong grupo other than oil price, yun na nga suggestion ng DOE, meron po tayo mga oil reserves, siguro ho para hindi ho tayo kinakabahan.